kong kagalakan at at isang malaking opportunity na makipag fellowship sa bawat isa sa inyo sa umagang ito. At bago po tayo magpatuloy, mga kapatid, samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Manalangin tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan, lumikha at nagligtas sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong presensya sa aming kalagitnaan sa umagang ito. Amin pong idinudulog itong aming pag-aaral ng inyong salita. Dalangin po namin ang pangunawa na nanggagaling sa inyong banal na presensya na siyang mapasa amin lahat upang malaya naming maintindihan itong mensahe mo na aming pag-aaralan at maging bahagi ng aming buhay upang kami ay patuloy, Panginoon, na kalugod-lugod at maging pagpapala sa inyo, Panginoon, at sa mga tao na nasa paligid namin. Maraming salamat sa inyong gagawin sa umagang ito. Dalangin namin ang kalayaan na nanggagaling sa inyo na kami po ay hindi lang makikinig, kundi kami ay matututo, Panginoon. Kami po ay maranasan namin ang inyong kapangyarihan, Panginoon, na matanggap namin ang kapayapaan, Panginoon, at ang inyong pagpapala na ihinanda mo sa bawat isa sa amin sa umagang ito. Sa inyo lahat ang papuri at pasasalamat in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, so mga kapatid, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos at ating ihanda ang ating puso upang ating matanggap ng malaya itong mensahe niya dahil ito po ay importante. Kailangan natin ito araw-araw upang tayo ay patuloy na maging ligtas at tagumpay sa araw-araw nating pamumuhay. Kaya ang pamagat po ng ating pag-aaralan sa umagang ito ay The Lord is our protector and victory. God is our protector and victory. Siya, ang Diyos, ang ating proteksyon at ang ating tagapagtanggol. Amen. So, basahin po natin sa Isaiah chapter 26, verses 3 and 4. Sabi po dito, Panginoon, bigyan niyo ng lubos na kapayapaan ang taong kayo lagi ang iniisip dahil nagtitiwala siya sa inyo. Magtiwala kayong lagi sa Panginoon dahil siya ang ating bato na kanlungan magpakailanman. Tingnan natin, pag-aralan natin itong dalawang bersikulo. Ito po ay panalangin ng mga Israelita na nananampalataya sa Panginoon. Sabi nila, Panginoon, bigyan niyo ng lubos na kapayapaan. Tingnan natin, wala pong ibang makapagbigay sa atin ng lubos na kapayapaan kundi ang ating Diyos. Pero may condition, sabi niya, paano mapasa atin ang lubos na kapayapaan ng Panginoon? Sabi niya, kailangan nating laging iniisip ang ating Diyos. Ang ibig sabihin po kung lagi nating iniisip, nagpapakita lamang po na tayo ay totoong nagtitiwala sa Diyos. Okay? Kung kailangan natin, sino sa atin dito ang nangailangan ng protection at pagtatanggol? Of course, lahat tayo. Kailangan natin yan araw-araw, hindi lang tayo. Pati ang pamilya natin. Kasi ang demonyo, nandyan siya palagi. Ang trabaho ng demonyo, sirain, nakawin at patayin. Ang anumang ginawa ng Panginoon, ang ating buhay, ang ating relasyon, lahat gusto niyang kontra siya sa lahat ng plano ng Panginoon. Hindi lang sa tao, kundi sa lahat ng nilikha ng Panginoon. At hindi tayo excuse doon. Pero sa taong palaging ang Diyos ang iniisip at sa Diyos siya nagtitiwala, sabi dito, siya ay bibigyan ng Panginoon ng lubos na kapayapaan. Dito sa mundong ito, walang magulo talaga. Lalo pang gumugulo, no? Lalong nagiging magulo habang lumilipas ang panahon. Lalong lumalala ang kasamaan sa mundo. Dahil nandito ang demonyo eh. Pero, ang pangako ng Panginoon sa isang tao, sa taong palaging ang Diyos ang iniisip at buo ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Kahit magulo ang mundo,
nandyan pa rin yung kapayapaan. Kaya importante po mga kapatid na patuloy tayong kailangan natin si Jesus sa ating puso. Kailangan natin si Jesus sa ating puso. Ang isang ebidensya na tayo ay nagtitiwala sa Diyos ay hindi lang nakikinig na si Jesus ay tagapagligtas, kailangan natin siyang tanggapin sa ating puso. Kung naniniwala tayo kay Jesus, naniniwala tayo sa Diyos, kailangan natin siyang papasukin sa ating puso, kailangan natin siyang tanggapin. Kailangan nating isurrender ang ating puso sa Kanya upang kapag isurrender natin ang ating puso, buksan natin ang ating puso at tanggapin siya sa ating buhay, sa ating puso, mananahan siya sa atin. At sabi po niya, tingnan natin doon sa John chapter 16 verse 33. Sige, sabi niya sa John chapter 16 verse 33, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. So, si Jesus lamang po ang pwedeng makapagbigay sa atin ng kapayapaan o kapanatagan. Sabi niya, daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo. Hindi po excuse, hindi ibig sabihin na pag tayo ay Kristiyano, pag tayo na ay nagtitiwala sa Panginoon ay hindi tayo makakaranas ng mga paghihirap. Meron pa rin kasi, nandito pa tayo sa mundo eh. Meron pa rin mga testing sa buhay, meron pa rin mga problema. Pero ang pangako ng Panginoon, ituloy po nating basahin yon. Balikan natin, ituloy nating basahin yung John chapter 16 verse 33. Sabi niya, kahit na daranas tayo sa paghihirap sa mundo, pero sabi niya, magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng demonyo. See? Sabi niya, kahit na nandyan yung paghihirap, pero sabi dito, magpakatatag tayo. Tapikin mo ang katabi mo. Magpakatatag ka, kapatid. Magpakatatag tayo dahil nagtagumpay na ang Panginoon nung siya po ay namatay doon sa cross. At siya ay namuhay muli. Nagpapakita na kapag buhay ang ating Panginoon, walang imposible sa Kanya. Kung buhay ang ating Diyos, ibig sabihin, pinapakinggan niya ang ating mga hinaing sa Kanya. Siya ay totoo, siya ay buhay. Ibig sabihin, ang ating pananampalataya sa Kanya ay hindi po useless. Dahil siya ay nabuhay muli. Nagpapakita ng assurance na kung tayo ay konektado, magbalik loob tayo sa Kanya at ating tatanggapin siya sa ating puso, mararanasan natin ang protection at yung victory, no? Siya ang ating tagapagtanggol. Alam ko na sa atin, mai-compare natin ang ating buhay nung wala tayong Kristo sa ating buhay at ngayon na tayo ay nakikinig sa salita ng Diyos. Nararanasan natin yung kapanatagan na kahit alam natin na meron pa rin problema, pero sa loob, sa ating puso, sa ating isip, nandyan yung kapanatagan. Dahil alam natin hindi tayo nag-iisa. Nandyan ang Diyos na kasama natin. Napansin ba natin yan sa ating buhay? Nung tayo ay hindi pa nakikinig, o hindi pa natin tinanggap ang Panginoon, nakita natin ang diferensya. Kaya mga kapatid, ini-encourage ko, hinihimo ko ang bawat isa sa atin na patuloy nating iisipin lagi ang Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, palagi mong isipin ang Diyos. Magtiwala tayo sa Kanya. Paano ba natin palaging iniisip ang Panginoon? Punta tayo sa Deuteronomy chapter 6 verses 6 to 8. Verses 6 to 8. Ano po ang sabi niya doon? Huwag ninyong kalilimutan ang mga utos na ito na ibinigay ko sa inyo ngayon. Itong araw-araw nating mga binabasa na salita ng Diyos sa Biblia, sabi niya, kung sinasabi natin na palagi nating iniisip ang Diyos, sabi niya, huwag nating kalilimutan ang mga utos o salita ng Panginoon na ating binabasa araw-araw. Yan palang ibig sabihin, iniisip mo, nagtitiwala ka sa Diyos, huwag nating kalilimutan ang Kanyang mga utos. Verse 7 sabi niya,
ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pansamantala, nandyan pa kayo sa loob. Pero hindi natin sabihin na, wag muna kasi wala akong anak dito. Ituro mo sa katabi mo. Ituro natin sa mga nakakasama natin. Pag palagi mong iniisip ang Diyos at palagi mo siyang itinuturo sa iba, ay, nalulugod ang Diyos doon. Dahil nakita ng Diyos na, hindi yung prinsipyo natin ang ating itinuturo, kundi yung ating napakinggan na salita ng Diyos, yan ang itinuturo natin, yan ang sinasabi natin sa kasama natin, yan ang ina-apply natin sa ating sarili araw-araw. Sa iisip, pag ikaw ay dudulog sa Panginoon, maaalala niya, ito yung anak ko na palagi niyang iniisip ang salita ko, hindi niya kinakalimutan sa lahat ng ginagawa niya. Sige, ituloy natin yan, brother. Paki-hold doon sa verse na ating binasa. Sabi niya, sa ating pag-uusap, no? Hindi lang ituturo sa iba o sa ating mga anak, kundi sa ating pag-uusap. Sino ang sentro sa ating usapan? Ang Panginoon ba o ang ating sarili? Kailangan pala pag iniisip mo at tunay na nagtitiwala tayo sa Kanya, siya ang ating ibinibida sa ating pag-uusap. Ano pa, sabi niya, pag-usapan ninyo ito kapag kayo na sa inyong mga bahay. Sa loob ng bahay dapat inaalala natin ang Panginoon sa ating paglalakad. Kapag tayo ay naglalakad, dapat siya ang iniisip natin. Huwag nating hayaan na kahit sa isang minuto ay, alam mo, kung hindi natin iisipin ang Panginoon sa ating bahay, hindi natin isinasama siya sa ating paglalakad, ang demonyo sumisingit din. No? Kahit sa ating paghiga, sino ang last na iniisip mo pag ikaw ay, sino ang iniisip natin pag tayo ay matutulog? At tayo ay gigising sa ating pagbangon. Sino ang una nating iniisip? Ang Panginoon ba? O ang ating cellphone? O ang ating problema? O ang ating pamilya? Hindi natin maiwasan na isipin ang mga yon. Pero, ang isang tao na may tiwala sa Diyos, ang first na iisipin niya, ang Diyos. Na siya ang patuloy, siya ang lumikha sa atin at siya ang nagliligtas sa atin araw-araw. Sa ating paghiga, iisipin natin, Lord, salamat sa buong araw na pag-alaga mo, pag-iingat mo. Sa ating pagbangon, maraming salamat, Panginoon, at ginising mo ako. Maraming salamat, Panginoon, na ako ay may lakas. Hallelujah. Sabi, yan pala ang example, yan pala ang ebidensya, or yan pala ang ibig sabihin ng Panginoon na palagi natin siyang iisipin. Palagi tayong konektado, palagi tayong nagtitiwala sa Kanya. Palaging hindi, kaya ang pagsamba sa Panginoon, mga kapatid, ay hindi lamang po yung oras ng ating pagsamba, kundi sa lahat ng ating ginagawa, kasama pala yan sa ating pagsasamba sa Diyos, yung inawit natin kanina. Palagi natin siyang iisipin. Dahil, kung hindi natin siya palaging iisipin, ang demonyo, magaling din. Pag nakita niyang ibang iniisip mo, yan, sasabayan niya. Pero kung palaging sa ating desisyon, sa ating pag-uusap, sa ating paglalakad, sa ating ginagawa, isinasama natin ang Panginoon. Ano ang pangako ng Panginoon sa Psalm 91 verses 1 hanggang 4? Sige, tuloy nating basahin. Sabi dito, ang sinumang nananahan sa piling ng kataas-taasang Diyos na makapangyarihan ay kakalingain niya. Of course, wala dito literally ang ating Panginoon. Pero paano ba natin maipakita na tayo ay nananahan, na tayo ay palaging sumasamba, palaging nagtitiwala sa Diyos? Sabi doon, kailangan nating palaging isipin siya, isama sa lahat ng ating ginagawa. Kailangan nating palaging
manahan sa kanyang presensya. At palaging i-apply ang salita ng Panginoon sa ating buhay. Kahit sa mga oras na tayo ay may nararamdaman, sa ating problema, anumang sitwasyon meron tayo. Pero patuloy nating pairalin ang salita ng Diyos. Sabi dito, kakalingain tayo ng Panginoon. Minsan, iniisip natin na tayo ay wala ng pag-asa, wala ng nagmamahal, parang nag-iisa lamang tayo. Pero sabi ng Panginoon, sino mang nananahan sa piling ng kataas-taasang Diyos na makapangyarihan, o kakalingain ka ng Panginoon, hindi lang ikaw, pati ang pamilya mo. Dahil ikaw ay nagtitiwala, pati yung desire ng puso mo, alam ng Panginoon yan. Kakalingain din ng Panginoon, pati pamilya mo. Kaya, huwag nating ipagwalang bahala itong mga salita ng Panginoon na ating inaaral palagi. Kasi, yan ang ating protection araw-araw. Verse 2, ano po ang sabi niya? Ituloy natin doon. Okay. Sabi niya, masasabi niya sa Panginoon, kayo ang kumakalinga sa akin at nagtatanggol. Imagine that, hindi ka lang niya kakalingain, kundi ikaw ay kanyang ipagtatanggol. Makapangyarihan ang Panginoon at ang Panginoon ang tagapagtanggol mo. Siya ang pinakamataas, control niya ang lahat. Kaya patuloy tayong sumamba, patuloy tayo na magtiwala. Manahan tayo. Paki-hold, Brother Rod, wag mo munang tanggalin. Okay. So sabi dito, kailangan nating manahan sa kanyang presensya. I-surrender natin palagi ang ating buhay sa kanya araw-araw. Kapag po tayo ay nakarinig, tayo na ay nakatanggap sa Panginoon, huwag na nating isipin na balikan yung dati nating buhay. Huwag tayong maglaro sa ating pananampalataya. Kundi iseryoso natin ang ating pagsisilbi sa Panginoon. Kasi sabi niya, siya ang magtatanggol sa inyo. Sabi niya, kayo ang aking Diyos na pinagtitiwalaan. So, kung gusto natin ang protection at pagtatanggol ng Panginoon, may kaparte po tayo. Sabi niya, kailangan nating magtiwala. Patuloy tayong konektado. Patuloy tayong matakot sa Diyos. Patuloy nating isapamuhay ang kanyang salita. Sumunod tayo sa kanyang mga salita na ating binabasa. At kapag ka po ikaw ay manalangin, ikaw ay tutulog sa Panginoon, ikaw ay ipagtatanggol niya. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mawala ng pag-asa, kapatid. Hindi po natutulog ang Diyos. Pero sabi niya, huwag tayong umalis. Huwag tayong lumayo sa Panginoon. Kapag ka lumayo ka sa Panginoon, lalong gugulo ang buhay natin, mga kapatid. Manatili tayo sa Panginoon at ang Panginoon siya mag-aayos, siya ang magtatanggol. Siya ang ating kaagapay. Verse 3 and 4. Verses 3 and 4, sabi niya, tiyak na ililigtas kanya sa bitag ng masasama. See? Ang demonyo ay marami siyang pinaplano na masama. Pero ang isang tao na mananahan sa piling ng Diyos, isa pamuhay ang salita ng Diyos, at patuloy na nakasurrender sa Panginoon, sabi niya, ililigtas kanya sa bitag ng demonyo. Mas makapangyarihan ang demonyo kaysa sa tao. Pero kung ang Panginoong Hesus ay nasa ating puso, isinasapamuhay natin, may totoo tayong pananampalataya, no? Sinasapamuhay natin ang salita ng Diyos, natatakot ang demonyo, hindi siya makalapit sa inyo. Sabi niya, at sa mga nakamamatay na salot. Hallelujah! Nakita natin ang kabutihan ng Panginoon nung nagkaroon ng pandemic. Di ba? Hindi tayo pinabayaan ng Panginoon.
Nakakamatay yan. Maraming mga salot na nakakamatay. Pero, ang isang tao na may totoong pagtitiwala, hindi niya kinakalimutan ang salita ng Diyos. Pinipili niya na manindigan o sumunod sa salita ng Diyos. Sabi niya, ililigtas ka kahit sa nakakamatay na salot. Protektado ka. Palalayain ka. Verse 4, sabi niya, iingatan kanya gaya ng isang ibong iniingatan ang kanyang mga inakay sa lilim ng kanyang pakpak. Iingatan ka at ipagtatanggol ng kanyang katapatan. Hallelujah. Paulit-ulit na sa ilang verses na binasa natin, hindi nawawala ang pagtatanggol. Ang Diyos ay tapat. Kaya kung tayo din ay tapat sa ating pagsisilbi, tapat tayo sa ating Panginoon, sabi niya, ipagtatanggol ka niya, kakalingain ka niya, proproteksyonan ka sa anumang bitag, sa anumang trabaho ng kaaway. Kaya mayroon pong encouragement sa bawat isa sa atin. Doon, let's go to verse 14 until verse 16. Ano pong sabi niya? Verses 14 hanggang 16, sabi niya, sinabi ng Diyos, ililigtas ko at iingatan ang umiibig at kumikilala sa atin. Kaya mga kapatid, sinimulan na natin, nakakilala na tayo sa Panginoon, patuloy nating ibigin ang Diyos. Hallelujah! Ibigin natin siya. Paano natin ipakita na iniibig natin ang Panginoon? Huwag natin kinakalimutan ang kanyang salita. Sa lahat ng ating ginagawa, sinasabi, sa decision na ginagawa natin, sa mga choices na ginagawa natin, isama natin ang Diyos. At tiyak na ililigtas tayo. Di ba sabi niya, yan ang pangako niya. Iingatan niya at ililigtas niya ang umiibig at kumikilala sa Diyos. Kailangan nating kilalanin, irespeto ang salita niya. Sa lahat ng ginagawa natin, kahit na maliit na bagay, ay dapat nating isama ano bang sabi ng salita ng Panginoon. Di ba? Kailangan mangingibabaw yung pagsunod natin sa salita ng Diyos. Kahit sa isang example ng pagkikilala sa Panginoon, kahit sa maliit na bagay, manalangin tayo. Kung kinikilala mo ang Diyos, palagi kang nananalangin sa Kanya. Palagi kang nagpupuri sa Kanya. Pinapasalamatan. Patuloy tayong magsamba sa Panginoon. Kahit sa mga time na tayo ay nasusubok, kilalanin pa rin natin ang Panginoon. Kasi ito ang pangako niya, ililigtas ka. Wala tayong magawa, ilimitado tayo. Ang magawa lang natin, magsamba tayo ng may katotohanan. Kilalanin natin ang Panginoon sa lahat ng area ng ating buhay. At ang Panginoon, hindi Kanya pababayan. Verse 15 po. Kapag tumawag siya sa akin, sasagutin ko siya. Ibig sabihin, sa oras ng kaguluhan, sasamahan ko siya. Ililigtas ko siya at pararangalan. Kaya, hindi pala lahat ng tumatawag sa Kanya ay Kanyang sinasagot o Kanyang sasamahan o Kanyang pararangalan. Yung lamang pong umiibig at kumikilala sa Diyos, yan lamang po ang papakinggan ng Panginoon pagtatawag siya sa Kanya. Mga kapatid, tayo po ay mahina, tayo po ay makasalanan, pero kung tayo ay magpakumbaba at kikilalanan natin ang Panginoon, ipapakita natin sa Kanya ang totoong pananampalataya natin at magpapakumbaba natin, ang Diyos po ay mahabagin. Kahit tayo ay mahina at tayo makasalanan, kung tayo magpapakumbaba at kikilalanan natin siya, sabi niya doon, pag ikaw ay tatawag, kapatid, sasagutin ka niya. Sa oras ng kaguluhan, sasamahan ka niya. Minsan ang mga kaibigan natin, sa oras ng kaguluhan, iniiwan tayo. Pero ang Diyos, baliktad. Sa oras ng kaguluhan, nandyan siya. Yun naman po,
Dapat nating mahalin siya. Siya ang dapat na nangunguna. Siya dapat ang nagmamay-ari sa ating puso. Iisipin natin palagi, sama natin siya lahat sa ating ginagawa. Sabi niya sa verse 16, verse 15, sabi niya, hindi lang ililigtas, pararangalan. Anong ibig sabihin pararangalan? Yung pagtatanggol na kailangan natin, yung kalayaan, promotion, pararangalan ka ng Panginoon. Kahit na parang sa tingin ng iba ay wala ka nang, hindi ka karapat-dapat na parangalan. Pero ang Panginoon, kaya ka, no? Kahit na ibabagsak ka ng tao, pero dahil mahal mo ang Panginoon, totoo ka sa tapat ka sa pagmamahal mo at pagpupuri mo at sa pananampalataya mo sa Diyos, iaangat ka ng Panginoon, itataas ka ng Panginoon. Huh? So, sa verse 16, sabi niya, bibigyan ko siya ng mahabang buhay. Ano yung mahabang buhay? No? Of course, kahit na 100, short pa rin yun. Ano? Pero ang sabi ng Panginoon yun, ang mahabang buhay, hindi lamang po yung kahit na 100 ang taon mo, kung wala naman ang Panginoon, ay walang silbi yun. Pero yung ibig sabihin ng Panginoon dito na, siya ang magbibigay sa inyo ng kagalakan at kapayapaan para ma-enjoy mo ang buhay mo. At kung ginagamit mo ang inyong buhay para sa Diyos, para magsilbi sa Panginoon at gawin ang kalooban niya, ay tiyak, pahahabain ng Panginoon ang buhay mo. Hindi lang niya pahahabain. Bibigyan ka ng satisfaction, no? Nandyan yung kapayapaan, nandyan yung saya para ma-enjoy mo ang buhay mo. Kahit na nandyan kayo sa loob, nandyan pa rin yung wow. Masaya ka dahil si Jesus ang kasama mo. Ang buhay na pagkasama mo ang Panginoon ay masaya ka araw-araw. Kaya yan ang importante. No? Kapag gagamitin natin ang ating buhay, magpagamit tayo sa Diyos, ay aayusin niya ang buhay natin, pahahabain niya ang ating buhay. Ano pa? Pakibalik, Brother Ruth, and matatapos na tayo. Sabi niya doon, ipapakita ko sa kanya ang aking pagliligtas. O, tingnan natin. Sa anumang area ng ating buhay, ipapakita ng Diyos ang kaligtasan. Anumang area ng ating buhay, pati sa pamilya natin. Hindi magkukulang ang Panginoon na iligtas tayo sa anumang bitag ng demonyo. Sa anumang iniisip ng demonyo na masama, ligtas tayo. Kaya mga kapatid, huwag na tayong lumayo sa Panginoon. Manahan tayo sa Kanya. Patuloy tayo na magpakatapat. Patuloy tayo na konektado. Palalimin natin ang ating connection, ang ating pagtitiwala sa Panginoon. At anytime na tatawag ka sa Panginoon, sa anumang oras at anumang sitwasyon, ang Panginoon ay handang iligtas at ipagtanggol ang bawat isa sa atin. Kaya, imbis na tayo ay nagtatalo-talo, manalangin tayo. Manalangin tayo. At Panginoon ang magtatanggol sa inyo. Ayusin natin na sumunod sa Panginoon. At ang Panginoon ang bahala sa atin. Amen? So, yan po ang aking maibahagi sa umagang ito. Patuloy tayong manatili sa ating Diyos. At ang protection niya at pagtatanggol, mararanasan natin yan araw-araw, pati ang pamilya natin. Manalangin tayo. Panginoon, lubos po kaming nagpapasalamat sa inyong buhay na salita na aming napakinggan. Tulungan mo kami, Panginoon, upang aming maisagawa ito. At maranasan namin ang inyong kapangyarihan, ang inyong kaligtasan, ang inyong kapayapaan, ang pagtatanggol, Panginoon. Proteksyonan mo ang bawat isa sa amin at dalangin namin na patuloy mong puspusin ang bawat isa ng inyong banal na presensya upang hindi kami lumayo sa inyo at patuloy ka naming makikilala ng lubusan sa pamamagitan ng inyong banal na espiritu na siyang tumutulong sa bawat isa sa amin.
Maraming salamat. Pagpalain mo ang bawat isa na PDL, bawat isa sa amin na nakinig sa umagang ito. In Jesus' name. Amen. Amen. God bless everyone. Ibalik ko po sa ating